Dumating si Lola at nagluto ng chicharon kahit na wala siyang biniling karne sa palengke at walang baboy sa ref. Hindi ako agad nagtaka nung araw na iyon. Dumating lang si Lola sa bahay namin bandang hapon, may daladalang bayong na walang laman. Sabi niya, bibisita lang daw siya at makikitulog. Pagpasok niya sa kusina, diretso siyang nagbukas ng kalan. Magluluto ako ng chicharon, sabi niya. Napatingin ako kay mama. Alam naming pareho na walang karne sa bahay. Umaga pa lang, galing na kami sa palengke at gulay lang ang binili. Wala ring baboy sa ref. Kahit mantika, sakto lang. Pero hindi namin siya kinontra. Si Lola iyon, kilala naming matigas ang ulo. Maya-maya, may narinig kaming malakas na lagitik mula sa kawali. Tunog ng pinipritong chicharon, may usok, may amoy. Hindi lang basta amoy ng pritong taba, kundi matapang, malangsa, at parang may halong sunog na buhok. Lumapit ako sa kusina. Nakita ko si Lola na nakaupo, tahimik, habang hinahalo ang laman ng kawali. Chicharon nga, malalaki, kulay ginto, parang bagong katay. Ang galing yan? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, pero hindi gumalaw ang mga mata niya. Pagbukas ko ng ref, wala pa rin. Walang baboy, walang karne, kahit anong piraso, wala. Pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Nang ihain na ni Lola ang chicharon sa mesa, napansin kong kakaiba ang hugis ng ilang piraso. May parang linya, parang guhit ng daliri, may isa pang parang may bakas ng kuko. Ayaw kong kumain. Si Mama rin. Pero si Papa, kumuha ng isa. Pagkagat niya, napahinto siya, namutla. Ma, parang balat ng tao. Bulong niya. Biglang tumigil si Lola sa pagnguya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Papa. Hindi kayo nagugutom? Tanong niya sa boses na hindi na kay Lola. Doon na ako kinilabutan. Tumayo si Mama at hinila ako palayo. Tinawag niya ang kapitbahay naming matanda na kilala sa mga dasal. Pagdating niya, agad niyang binudburan ng asin ang mesa. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lola. Hindi matanda ang tunog. Parang batang galit. Parang may naiipit sa loob ng katawan niya. Bumagsak ang kawali. Ang chicharon sa mesa, unti-unting nag-itim, natuyo, at naging parang abo. Nang matapos ang dasal, bumagsak si Lola sa sahig. Pagmulat niya ng mata, umiiyak siya. Hindi ko alam, paulit-ulit niyang sabi. May bumubulong sa akin. Pinagluto ko raw sila. Kinabukasan, dinala namin si Lola sa probinsya. Doon namin nalaman ang totoo. Matagal na pala siyang nilalapitan ng kung anong nilalang sa lumang lupa nila. Mahilig raw iyon sa amoy ng mantika at balat. Simula noon, hindi na ulit nagluto si Lola ng chicharon. At sa bahay namin, hindi na rin kami basta kumakain ng handa kapag hindi namin alam kung saan galing. Dahil minsan, ang niluluto sa kusina ay hindi para sa tao.